sa Diyos na buhay, no, sa lahat ng oras at panahon na hindi siya nagbabago. Ang kanyang kalinga ay lagi po nararasan sa akin, station sa akin mga anak at sa akin mga mahal sa buhay. At sa mga blessing, mga pagpapahal ng Lord ay talaga naman hindi nagkukulang ang Panginoon sa ating pinasawi, tititri, na siya ang ating pastor, hindi tayo magkukulang. Kaya sa pamilas pang araw-araw, hindi po talaga tayo kukulang dahil mayroon po tayong Diyos na pinagkakatiwala. At sa oras nito, nasa po natin mapakinggan ang mga pangako po ng Panginoon. Magpapagbukas po kayo sa aklat po ng Genesis 26 1 to 6. Bababa. Ito po ang mapapakinggan po natin ang pangako po ng ating Panginoon. Si Isaac sa Gerar at sa Beersheba. Sabi po ng Panginoon sa Isaac, tulad ng nangyari ng panahon ni Abraham, nagkaroon uli ng tagutom sa lupain ng Kanaan. Kaya't nakarating si Isaac sa Gerar, sakop ni Abimelech na hari ng mga Pilisteo. Nagpakita si Yahweh kay Isaac at ang sabi, huwag kang pupunta sa Ehipto. Manirahan ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Dito ka muna, sasamahan kita at pagpapalain. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi ang buong lupaing ito, tulad ng aking ipinangako sa iyong amang si Abraham. Paramihin kung gaya ng mga bituin sa kalangitan ang iyong lahi, at lahat ng lupaing ito'y ibibigay ko sa kanila. At hihilingin sa akin ng lahat ng bansa sa daigdig na sila'y pagpapalain ko tulad na ginawa ko sa iyong lahi. Pagpapalain kita dahil kay Abraham sapagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos. Amen. Napakaganda po ng pangako po ng Panginoon. Sabi niya kay Isaac, ay gusto, dapat kita si Yahweh kay Isaac at nagsabi, huwag kang pupunta sa Ehipto. Manirahan ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Amen. Ang Diyos po ang nagsasabi po sa Isaac na huwag na siyang pumunta sa bansang Ehipto. No? At sundin lamang ni Isaac kung saan siya ituturo ng Diyos. Amen. Ipinapakita po dito na talagang ang Diyos po ay hindi po siya magtuturo para sa iyong ikakapahamak. Ang Diyos na nasa iyo ay hindi siya magtuturo at hindi kanya dadalhin sa mga lupang tuyo at magugutom ka. Ang sabi ng Panginoon, dito ka lang. Ang sabi niya, huwag kang pupunta sa Ehipto. Manirahan ka sa lupaing tuturo ko sa iyo. Kaya ngayon, amen. Sa atin lahat na mga lahi po tayo ni Abraham, lahi po tayo mananampalataya tulad ng ating Ginoong si Abraham. Ito po ay sinasabi po sa atin, hindi lamang ito sa bayan ng Israel, kundi ito po ay sinasabi din po sa mga taong nananalig at sumasampalataya sa Panginoon. Sapagkat ang lahat ng sumasampalataya sa Diyos, sila nga po ay mga tunay na mga anak ni Abraham. At ang pangako nito ng Diyos kay Abraham, ito po ay sinasabi din po sa atin ng mga mananampalataya sa Panginoon. Nasabi po sa atin ng Diyos, dito lang tayo. Huwag tayong lumayo. Manalig tayo sa Kanya. Sapagkat siya magtuturo kung saan niya tayo dadalhin sa mga lupang sagana. Amen. Amen. At hindi tayo dadalhin ng Diyos sa mga lupang tayo Kanyang gugutumin. Amen. Kung kaya sa atin ngayon, katulad ni Abraham, tayo yung mga mananampalataya katulad niya, manalig tayo sa Diyos. Kapag sinabi ng Panginoon, dito lang tayo sa balagtas, dito lang tayo sa balagtas. Kapag sinabi namin, dito lang tayo sa Bulang, dito lang po tayo sa Bulang, sa Pilipinas. Huwag na po tayong pumunta pa kung saan ibang bansa, sapagkat hindi po natin sigurado ang maging buhay po natin sa ibang bansa. Kung saan tayo tuturo ng Diyos, tiyak na tayo panatag. Amen. At naroon, ang tulong, at habag ng Diyos, tayo ay sasagana at hindi na tayo lulutungin. Amen po. Kung kaya itong mga pangako po ng Diyos sa ating itong panghawakan, sapagkat ang Diyos po na nangako kay Abraham, siya rin nangako sa atin na mananampalataya kay Kristo Jesus. Amen. At ang lahat ng itinangako ng Diyos, tiyak na yan po ay matutupad. Sapagkat ang Diyos po ay hindi po siya sinungaling.
Kaya niyang gawin lahat. Amen. Malibang sa pagsisinungaling. Amen. Kung kaya lahat ang pangako ng Diyos ay totoo, buhay at maasahan po natin. Kaya tayong lahat na mananampalataya, ito po ay ating panghawakan. Amen. Kung saan tayo tuturo ng Diyos, doon lang po tayo. Huwag tayo lumagpas, huwag tayo lumayo. Amen. Sapagkat kung tayo lalayo, hindi natin nasisiguro ang magiging buhay po natin. Amen. Kung kaya sabi niya sa verse 3, dito ka muna. Sasamahan kita. Ano man mga bigat na mangyari pagganap sa buhay mo, nandito ako kasama mo. Hindi ka maliligalig, hindi ka maanig, hindi ka matatalo. Sapagkat ako na iyong Diyos ay laging nasa unahan mo. Amen. Kapag sinasabi ng Diyos na sasamahan kita, sa lahat ng oras ng panahon nito, mayroon ka mga bigat, mayroon ka mga problema. Nasa sakit at karamdaman ka man, nagsasabi ang Diyos na ako'y narito kasama mo. Huwag kang manganamba, huwag kang matatakot. Amen. Amen. Tayo ay nananalig sa Diyos, tiyak nga. Amen. Ano man ang mga kinakatakutan sa buhay, magiging sa ating Panginoon sa pang-araw-araw. Hindi po tayo dapat magpapay, hindi po tayo dapat matakot, makakasama sunod na mga araw, tayo magugutom, tayo walang makakain. Huwag po tayo matatakot. Nga po ay buhay at makapangyarihan. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay at kaya niyang suplayan ang pangailangan mo sa pang-araw-araw. At hindi ka magkukulang kailangan. Amen. Sa lahat ng oras at panahon, maging sa ating mga mahal sa buhay na wala at hindi pa po natin kasama. Huwag kang mangyamba, huwag kang matakot. Nariyan ako, sabi ng Lord, sasamahan kita. Amen. Pagtatagumpayin kita. Amen. Ngayon po sa ating buhay na Kristiyano, meron pa ba tayong magiging kahinaan po doon sa mga narinig natin ang pangako ng Diyos? Hindi na po tayo dapat manghina. Tuloy po ang laban, tuloy ang pagsunod sa Diyos. Kasama mo ang Panginoon. Huwag kang matatakot. Kung ikaw man ay nasa sasakyan, hindi ka dapat matakot na kayo ma-aksidente, hindi ka dapat matakot. Dahil nangangako po ang Diyos na sasamahan kita. Amen. Nariyan ang Diyos. Lagi. Na dito ka lang, sasamahan kita. No? Ibig sabihin sa lahat ng bagay, nariyan ang Diyos na tutulong sa iyo. At ang sabi niya, pagpapalain kita. Amen. 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 Ngayon po, sumunod po tayo sa Diyos. Amen. Sapagkat sa namin ng Panginoon, dito pa lang sa balagtas, maglingkod ka sa atin. Amen. At dito kita pagpapalain. Sabi na pumunta ka pa kung saan, ibang bayan, ibang bansa. Amen. Kasi doon, hindi natin siguro ang ating buhay. Pero dito sa tinuturo po ng Diyos, manatili po tayo. Dito lang po tayo. No? Sa itinuturo ng Diyos. Dahil sabi niya, dito kanya pagpapalain. Amen. Kaya kung sumunod tayo sa Diyos, no? Ano nga pangako, tiyak nga na tayo ay pagpapalain ng Panginoon. Amen. Wala pong susuway, no? Wala pong mag-ibang bansa. Ang kayamanan po ay wala po sa ibang bansa. Wala sa Saudi, wala sa Japan, wala sa Hong Kong, wala sa China, wala kung saan ibang bansa. Ang kayamanan po ay na kay Lord Jesus. At sinasabi niya, dito ka lang, sasamahan kita at pagpapalain. Amen. Yan po ang pangako po niya ay sapat na para panindigan po natin. Amen. At panghawakan, yung pong mga pangako po ng Panginoon. Ang sabi niya, dito sasamahan kita at pagpapalain, ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi ang buong lupain ito. Tingnan niyo po, no? Ipinapangako ng Diyos na hindi lamang sa iyo na magulang, ipinapangako ng Diyos na pagpapalain ka. Explain po pala ito sa iyong mga anak, sa iyong mga kamag-anak, amen, ang pagpapala na ipinapangako ng Diyos. Kasi bibigay daw po niya sa lahat ng iyong sariling lahi. Amen, ibig sabihin, kapag mayroong isang taong sumusunod talaga sa Diyos katulad ni Abraham, extension po ang pagpapala ng Diyos doon sa kanyang mga anak at doon sa kanyang mga sariling lahi. Amen. Kung kaya tayo na tinawag ng Diyos at tinuturing ng mga anak ni Abraham, manatili tayo sa presensya ng Panginoon, tuloy ang pagsunod, amen, upang ang pagpapala ng Diyos hindi lamang para sa iyo, kundi para sa ating mga mahal sa buhay. Amen. Amen. Ganun po ang Diyos pag nagpala. Hindi po siya nagkukulang, sobra-sobra kung nagpapala po ang Panginoon. Buong lupain ito, tulad ng aking pangako sa iyong amang si Abraham. Amen. Paramihin kung gaya ng mga bituin sa kalangitan ang iyong salinahi at lahat ng lupang ito'y ibibigay ko sa kanila at
hihiling sa akin ang lahat ng bansa sa daigdig na sila'y pagpapalain ko tulad ng ginawa ko sa iyong lahi. Amen. Kaya po talagang kung makikita ko ito ng mga hindi mananampalataya po, ang mga anak natin siguro na nagtitiwala sa Kanya at pinagpala ng Panginoon, alam niyo po, magiging way po ito para mahikayat po natin sila na sila yung sumunod sa kanila po ng Diyos. Isa po tayong gagamitin ng Panginoon katulad ni Abraham. Amen. Para yung mga hindi pa naabot ng pagpapala ng Diyos ay makaabot po sa kanila. Amen, ang pagpapala. Amen. Higit sa lahat po, ang pinaka-very important po na pagpapala po na nais natin makamit kaya kaligtasan po. Amen. Amen po. So kaya sabi po sa verse 5, pagpapalain kita dahil kay Abraham, sapagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos. Amen. Kaya po tayo po ng mga mananampalataya po, tayo po ay mga anak ni Abraham. At kung ano pinagpala ng Diyos si Abraham, pagpapalain din po tayo tulad niya. Amen. Sapagkat tayo mananampalataya sa Diyos ay tunay nga po na tayo po ang mga anak ni Abraham. Alam niyo po itong si Isaac ay sumunod po siya sa Diyos. Hindi po siya ng ibang bansa, hindi po siya pumunta sa Ehipto sa kabila na nagkaroon ng gutom sa lupain ng Kanaan. Hindi po siya pumunta roon. Nag-stay siya doon sa Kanaan kahit na tagutong po roon. At ano po ang nangyari dahil po ay sinunod niya ang Panginoon? Ano pong nangyari sa kanya? Pinagpala po siya ng Diyos. Amen. Pinagpala po siya ng Panginoon. Sabi po sa verse 12, ng taong iyon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar at makasandaang ibayo ang kanyang inani kaysa kanyang itinanim. Amen. Hallelujah. Amen. Yan. Pinagpala siya ni Yahweh. Patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan at siya'y naging napakayaman. Amen. Pumunta po siya ng ibang bansa. Ang kayamanan po ay nasa Diyos. Ang kailangan na po dito, na makamtan po natin pagpapala ng Diyos ay ang pagsunod sa Panginoon. Amen. Kung ano po ang kanyang sinabi, sundin po natin siya. Kung ang way yun, doon po tayo sa way ng Lord. At huwag po tayong dumaan sa ating sariling kaparaanan, sa ating daan. Amen. Sapagkat walang katiyakan at tiyak na hindi po tayo mapapabuti. Pero kung sa way tayo dumaan, sa mga ibig at nais ng Diyos, sa mga itinuturo ng Diyos, tiyak po ang pagpapala ay makakamit po natin. Amen. Amen po. Kaya po si Isaac sandaan, ibayo ang kanyang inani isa doon sa kanyang itinanim. Ano po, marami pong pagtatanim. Tyson and Obrey, kailangan po natin magtanim. Amen. Pagtatanim po yan. Kung gusto mo iba yung pagpapala, magtanim po tayo ng marami. Amen. Si Isaac ay nagtanim. At ang inani po niya, 100 ibayo. Isa doon sa kanyang itinanim. Lubos siyang pinagpala ng Diyos. Bakit? Siya po ay sumunod ayon sa sinasabi ng Panginoong Diyos na buhay. At hindi po siya lumihis ng landas. Siya ay patuloy na sumunod. At ano po ang sinasabi po dito sa verse 24? Nang gabing iyong napakita sa kanya si Yahweh, at ang sabi, ako ang Diyos ng inyong amang si Abraham. Huwag kang matakot. Amen. Sapagkat sasamahan kita. Amen. Hallelujah! Ano pagkakatakot po? Diyos na nangangako. Sasamahan ka niya sa lahat ng oras at panahon. Basta umisti ka lang kung saan ka niya ituturo, doon ka lang. Huwag kang lalabas, huwag kang pupunta kung saan na hindi itinuturo ng Diyos. At kung manatili ka doon, sa kanyang itinuturo, tiyak na roon ang proteksyon at pagpapala po ng ating Diyos. Amen. Amen. Grabe po pangako. At ano pong sabi po niya? Pagpapalain kita at paramihin ko ang iyong lahi. Alang-alang kay Abraham na tapat kong alipin. Hallelujah. Yan po ang pangako po ng Diyos. Amen. Pinapatid lamang po dito ng Panginoon. Alam niyo po, marami pong nang ibang bansa sa pag-aangat na sila yumaman. Pero alam niyo po na kung ito ay hindi way ng ating Diyos na buhay, sila po, tunay nga po na marami pong napahamak, umuwi, nakabalot. Amen. Pero kung ang way po ng Lord ang ating susundin, tiyak po ang ating tagumpay, tiyak po ang proteksyon, tiyak po ang kasaganahan ay nasa Diyos. Hindi lamang po natin, dahil lamang na tayo ay mga mananampalataya, tayo po yung mga anak ni Abraham, tayo nga po ay tunay na mga lahi ni Abraham, at tayo po, extension po sa atin, ang pagpapalang Diyos ni Abraham, pagpapalain din po tayo tulad ng ating amang si Abraham. Amen. Yan po ang pangako po ng Panginoon, pangako natin ang Diyos na buhay. Doon lang po tayo sa itinuturo po ng Panginoon.